Naglabas na ng report ang Senate panel kaugnay ng mga pwedeng basihan para sa diborsyo sa bansa. Tutol naman dyan ang simbahang katolika. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Higit isang dekada ng hiwalay sa asawa si AJ. Yan ay matapos niyang malaman na may anak na pala sa iba ang dati niyang kabiyak. Sarili mo ngang anak, hindi mo na papakain or napapag-aral ng maayos. Tapos mayroon ka pang kapal ng mukha na manganak ng iba. Kaya laking tuwa ni AJ na malamang aprobado na ng Senate Committee on Women and Children, Family Relation and Gender Equality ang consolidated measure na magbibigay daan sa absolute divorce o pagbuwag ng kasal sa Pilipinas. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2443, kinakailangang maghain ng petisyon para sa divorce ang parehong mag-asawa o sino man sa kanila para makabalik sa pagiging single at magkaroon ng karapatang makapagpakasal muli. Kabilang sa grounds o basihan para dito ay yung 5 taon ng hiwalay na walang judicial decree of separation o yung mga naghiwalay pero hindi pa dumaraan sa proseso sa korte. Ginahasa ng asawa bago ikasal o habang sila ay kasal. Inabuso kahit isang beses lang at irreconcilable marital differences o hindi na maayos na pagkakaiba ng mag-asawa. Ang pag-aproba rito, lubos na ikinatuwa ng grupong Divorce Pilipinas Coalition. Pinagpilit mo pa na kasal sila at nagsama sila ulit. Baka hindi lang yung abuso, no, it would end into a graver situation like merong mamatay or meron pang makulong. Dapat rin daw kasing isaalang-alang ang epekto ng hindi maayos na relasyon sa mga bata. We don't want our children or the next generation to live in an abusive and toxic relationship. Malaking pag-asa rin nila ito para sa ibang hindi makapagpaanal o magpawalang bisa ng kasal, lalo't magastos at masalimuot ang proseso nito sa bansa. Pero ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Public Affairs, nangangamba sakaling maisabatas ang divorce bill. Batid naman daw nila na hindi perpekto ang pagsasama ng ilang mag-asawa. Pero susumikap naman din ng simbahan at sana magsumikap din ng Estado na ibigay sa kanila yung mga interventions para yung mga imperfections, yung mga hindi magagandang nangyayari sa pagsasama ng mga mag-asawa ay matugunan natin. At palagay ko, hindi naman diborsyo ang solusyon doon sa mga imperfect union. sagot dyan ng grupo, Hindi po namin sinasabi na ang divorce ay para sa lahat. Ang divorce po ay para lang po doon sa mga nangangailangan. may kaparehong proposal na rin sa Kamara para sa divorce bill na inaprobahan ng komite noong Marso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.